Pilipinas! Ha! Tumanggi ang landlord na ipaayos ang sira sa iyong inuupahan. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Honda Pilipinas! Nakakatulong ang pagkain ng tinapay daw para mapadali ang pagdumi. Ha! Alamin natin mamaya. Let's prove it. Honda Pilipinas! Mahigit kalahati sa populasyon ng mga urban poor sa buong mundo nasa Asia Pacific daw. Ha? Kasama pa tayo dyan? Alamin natin kung fact or fake. Aha! Kayo naman ang yung upo, tumayo. Kakaupo pa lang, sinatatayo mo na ako. Kayong mga nakaupo, Eh, subukan nyo namang tumayo. Ayun. Go! Yo, Yun. parang lasing yata yung medyo. Parang medyo tinatamad yata ng kaunti. Pero yan talaga yun, di ba? Yan yung hit song talaga eh, di ba? Upuan ng tayo. Oo, ayan. Nananawagan sa mga nakaupo. Baka sakaling gusto nyong tumayo at i-check naman kami kung buhay pa kami. Mukha naman daw. Di ba? Oo, tama. Baka naman nakaupo kayo sa mga magagara, Ayan. magaganda, Ayun. ang lamig-lamig na opisina. Oo. Tapos pagtayo ninyo, sasakay na naman kayo at upo na naman kayo sa isa na namang maganda, Magara. magara, Malamig. malamig na sasakyan. Kaya tama ho yung mensahe nung kanta. Baka kayo hindi nyo na na-check yung kaming mga humaharap sa Ayan. hamon ng buhay tulad Tama. ng traffic. Tama. Diba? Yung pagtaas ng presyo ng mga langis. Tama. Ito po'y kasabay ng aking panawagan. Ayan. Panawagan ko po sa Hmm. sino ba? Sino? DOE. I-DOE muna. DOE. Oo. Kesa sabihin nyo sa amin na may mga gasoline stations na nag-o-overprice o nagdagdag ng presyo ng hindi pa timing. Tama. Kesa ganyan ang sabihin ninyo sa amin, mas maganda ang ulat nyo sa amin ganire. Paano? Meron kaming nahuli. Ayun. 10 gasoline stations Tama. nag-overprice o nag-adjust ng presyo. Mhm. At ginagawa na namin sila ng paraan. Hindi ba't mas masarap? Oo. Mas masarap pakinggan yan. Ibig na ito yung kanta nila, ang kanta nila, sugod. Sugod mga kapatid. Oh, yan. Ayun. Pwede yan. Pwede yan. Yung mga kapatid natin sa kabila. Wag yun. Di ba? Mas maganda ganun ang report nyo sa amin. O kaya. Yan. O kaya. Yung Department of Agriculture. Okay. Yan. Makinig kayo. Ano. Meron kaming binigyan ng warning. Anong Dahil is ang mga gasoline stations dahil hindi pinagbilhan yung mga kababayan natin na magsasaka. Tama. Humihingi ng pruweba na sa bangka ilalagay yung gasolinang binili. Tama. Hinihiling nung gasolinahan na ilagay yung bangka at saka yung traktora. Ay, hindi kami babayad. Kinasuhan namin. Nahuli namin. Tama. Kung ganyan ang mga report. Pero kung sasabihan nyo kami ng, kinakausap na ho namin sila at winarningan na namin sila. May isa pa, dagdag natin. Though kailangan ng tulong ng mga citizen, ng mga Juan de la Cruz, mas maganda na imbis na marinig isumbong nyo po sa amin, sana makita nyo na kaagad. Kasi mas maganda nakikita nyo na kaagad kaysa nasusumbong pa sa inyo. So parang feeling ko, dahil sinusumbong, ibig sabihin, hindi nyo nakikita. Alam nyo, hindi naman kailangan isumbong sa inyo. Puntahan nyo na lang. Yun yung point ko, di ba? Puntahan nyo na lang. Labas kayo sa inyong mga magaganda, Maganda! malalaki, Ang lamig-lamig na opisina. Di ba? amihan everyday. Labas kayo. Tingnan ninyo. Tingnan nyo yung ginagawa ni Sige. ni Secretary Banoy. Di ba si Tama. Secretary Banoy? Sumasakay ng MRT, LRT yan. Sumasakay din ng mga bus yan, di ba? Tama. Tapos doon siya nagalit. Ba't ganito, ba't ganyan? Meeting. Action agad. Tingnan nyo si Secretary Gatchalian. Aha. Si Secretary Gatchalian, pumupunta yan sa mga, hindi na nila masyadong kailangan dito. Kailangan diretsyon na natin. I mean, sila mismo, ito mga opisyal ng pamahalaan na pumupunta sa mga tao at nakikita nila at ina-adjust nila yung utos nila. Tama. Kasi nga based on experience sila eh. Di ba? Isa pa sample. Si General, General, Manager,
Tore. si GM, si GM. Oo, di ba? Lagi siya, Oo. bike siya everyday. Oo. O di alam niya kung ano nangyayari traffic Oo. sa labas, o di ba? Oh, di ba? Tingnan mo na. Oh, nangitim na si GM eh. Kakabisikleta eh. Ang opinion niya na hindi po galing sa akin. Nangitim na nga si GM. Ibig sabihin, talagang nasa labas palagi ang bossing ninyo. Lagi siyang kumukuha ng vitamin D. Tingnan nyo si Oh, ano. sino? Si isa pa, hindi rin mistiso datingan nito. Oh, sige, sige. Si Bong Nibriha. Ay, oo naman. Oh, lagi nasa EDSA yan. Oo. Di ba? Nang huhuli yan, nakikipag-away pa ngayon eh. Tama, tama. Sinasagot pa siya ng iba. Oo, lalo na pagka ang kausap niya yung mga opisyal ng gobyerno o kaya mga barabarangay. Tama. Kaya nagba-viral yung mama na yan. Oo. Ha? Tingnan niyo yung kulay niyan. At saka ni GM. Ayun. Andun. Oh. Tapos pagpatak na alas 5, si Bong, andito na. Mag-uulat na siya sa bayan. Nagre-report na yan. Ayun. Ha? State of the Nation address niya na yan. Everyday. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga sekretary. Ayun. Tingnan mo, may ibang sekretary ang puti. Oh, yeah. Ay kaputi. Oh, sobrang ganda ng kutis. Ang kuti. Saka, may, pag lumalabas pa yung nakapayong. Ay, wow. Oh, Bawal may- mainitan. Bawal. Ah. Bawal. Binibigyan ng malamig na tubig palagi. Para hydrated. Diba? Hydrated. Ng Naku, water. pagka ganyan, no, pagka kinuha kayo ni Pangulong BBM, Yan. trabaho tayo. Tama, tama, tama. Ha? Tingnan mo yung mama, si BBM, nasa ibang bansa. Kakauwi lang. Ibig sabihin, bahagi ba ng kanyang trabaho yan? Trabaho niya yon. Exactly. Lumalabas. Tama, tama. Nag-uma-action, gumagalaw. Yun. Eh kayo, nasa mga opisina kayo. Utos pa more. Sasabihin pa, magsumbong kayo sa amin, sa aming mga Facebook account, ha? Mag-message kayo sa amin, ibigay nyo, kung meron kayo picture, meron kayo video, hindi nyo na kailangan yan. Kayo mismo po. Piloso Potasio, ikaw ba yan? Di ba? Yung mga kolorum, yung mga kolorum, ha? Yung mga kolorum, isumbong nyo sa amin. Maraming kolorum. Oo naman. Madami. At hindi nawawala yan araw-araw. Tulad ng mga pulis. Oo. Yung mga pulis. Alam nyo, yung mga pulis sasabihin sa'yo, alam mo, dito sa kanto na to, tuwing alas 3, maraming nadudukutan dito. Biro mo, alam niya, tuwing alas 3. Alam niya. Alam Sige. niya. Alam, basta, importante daw pag tinanong, yes, Commander, I know. I know for a fact. May mga snatcher ng 3 p.m. What do you do? Nothing. Marami, alam nyo, alas 3, Ano ang ginagawa ninyo? Hindi, kaya nga binibigyan ko sila ng babala. Wow, mag-ingat na lang kayo. Yan ang pwede niyo yung gawin. Mag-ingat kayo. Diba? Kami ay nagmamatsyag. Matsyag lang. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliu Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako yung magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor. Junior. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, ibinabala ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang namumurong pagtaas ng presyo ng mga gulay, isda. Naku, ito na yun. Meat at poultry products dulot ng, of course, yan ang dahilan nilang lahat. Ha? Serye ng big-time oil price hike. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, hindi maiwasang madamay ang iba pang mga agricultural products, lalo na ang lokal na produksyon. Ito ay dahil halos buong sektor ng agrikultura niya ay gumagamit ng krudo. From start to finish ng farming, kailangan yung fuel. We expect na yung gulay by next month. Mabilis kasi yung gulay, 30 days, 45 days. So, tataas talaga yan. Yung isda, daily, yun ang unang talagang tumaas yung presyo ng baboy. No? Yung production cost, tataas yan. So, expected na tataas lahat. Binigyan din naman ni Kasendong ang kahalagahan na palakasin ang food production ng bansa upang makaiwas na sa pag-aangkat, lalo tuwing tumataas ang presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East. Kailangan talaga natin yung local produce, no? Lalo na, kita mo yung big ban na gano'n, hindi natin alam kung kailan magsara yung mga other countries yung export nila. So, kailangan talaga is lumakas ang ating local production, yung self-sufficiency natin ang ipatupad para at least matulungan ang ating local producers and tuloy-tuloy ang ating local production. Hindi ba nag-zoom si Kasendong kanina umaga? Hindi. Telepono lang talaga. Nag-zoom kanina?
Sana pinakita nyo. Baka may nakasampay na naman sa likod niya. Nagba-viral to si Casendo. Dahil may nakasampay. May nakasampay sa likod niya oo. Ayos. Di ba, Kuya Drew? Yan po ang tinig ni Sinag Chairman Casendong So sa Panayam ng DWIZ! DWIZ! Ronda Pilipinas! Nagbalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang matagumpay na working visit sa New York City ngayong linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, naging sobrang productive ang kanyang pagbisita sa Estados Unidos kung saan niya isinulong ang kandidatura ng Pilipinas para sa pwesto sa United Nations Security Council. Anya, hindi niya sinayang o nasayang ang naibigay na pagkakataon para ipahayag ang panawagan para sa kapayapaan sa buong mundo. Sa gitna pa rin na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Maliban dito, dumalo rin ang Pangulo sa 70th session ng Commission on Status of Women kung saan binibigyan din nito ang kaalagaan ng edukasyon, pagkakaisa laban sa karahasan sa kababaihan at mas malaking partisipasyon ng kababaihan sa paggawa ng mahalagang desisyon sa lipunan. Nakipagpulong din ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres kung saan niya ipinahayag ang patuloy na suporta sa mga bansa o ng bansa sa lateralism at pagdaigdigang kooperasyon. Gayon din sa mga negosyante at mga mamumuhunan tulad na lang ng US Medical Glove Company at JP Morgan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Yung get up ni BBM. Yun. Labas nyo nga. Okay, yung may Yung- scarf. yung may scarf. Oo. Nag-viral yan eh. Ayan. 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 Parang kinumpare yan dun sa parang... One Piece? hindi One Piece eh. Saan ba? Lupin. May Lupin ba? Lupin, ano? Oo. Pagka ganyang mga pag-compare, wala na kay Pangulong BBM yan. Kasi sabi niya nga kahit ano nang pamabati ko sa kanya, trabaho lang siya. Oo, basta nagtatrabaho yung lolo nyo. O, tingnan mo yung mga pinansin ba kayo? Hindi kayo pinansin. Tsaka may isa pa, yung mga kritiko niya, pinapansin din siya na nag-speech Bakit? May isa pa, bukod dun sa damit. Meron daw something, parang pati pagtalsik ng laway o kung ano man, pinansin nila habang nag-i-speech. Dami naglabas. Yung pagtalsik ng laway, pag nag-i-speech, hindi na yun, pangkaraniwan na lang yun. Normal na yun Oo. Tapos may sipon din daw. Lalo na isipon, pangkaraniwan din sa mga Pilipino. Itong mga to naghahanap na ng minsan yung Oo, iba ng dahilan. saka hindi. Sa, sa Amerika, malamig talaga dun. Winter season ngayon Kayo talaga. Ang importante na mission accomplished si Presidente. Tama. Kayo talaga. Okay, tanggap po tayo ng report. Fuel subsidy ng pamahalaan para sa mga mangingisda. Tuloy-tuloy. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga maliliit na mangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Nazario Breguera, Chief Information Officer at tagapagsalita ng BFAR, matagal nang pinatutupad ang programa bago pa man sumiglab ang krisis sa gitnang silangan. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Breguera na layunin ng subsidy program na tulungan ang mga municipal fisherfolk na may bangkang hindi lalampas sa 3 gross tonnage na patuloy na makalaot o makapalaot sa kabila ng mataas na presyo ng krudo. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng 3,000 piso na one-time fuel subsidy ang mga kwalipikadong mangingisda na nakarehistro sa sistema ng BFAR. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impinang May Tautangas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maganda ba sikat ng araw? Oras. Malamig pa rin kagabi ha. Sa totoo lang ha. Malamig pa din kagabi. Tama. Lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe. Masarap ha. Sarap magkape. Ayun, lalo yung kapitbahay nyo. Dao. Lamig dun. Tama. Lalo na Sige. kagabi. Ayun. Kuya! Kuya! Ayan. Sabi ko, babatiin kita ha. Good morning.
Kuya Will. Yun pala ang kapitbahay. Oh, hindi namin kapit. Mayaman yun. Ibang Will ba yan? Ibang Oh, Will iba, yan? iba, Ibang iba, iba. Will. Si Kuya Will, Willie Revillame, kakwentuhan ko kagabi. May jacket na ba? Sa wake ni boss. Nandun siya. Oo, pumunta. hindi ko pwede i-share sa inyo yung pinag-usapan namin. Hindi pwede sa area yun. Okay. Ha? Sabi ko, babatiin ko siya. Babatiin ko siya. Sabi ko kasi sa kanya, Okay. una, nakikipagkwentuhan siya. Tama. Ngayon, sabi ko, Kuya Will, good evening. Yeah, hi. Kumpare, sabi niya, good evening. Tapos tumalikod na. Sabi ko, parang hindi niya yata ako natatandaan ni Kuya Will. Sabi ko, parang siguro akala niya, mapapicture, ganun. Nag-iisa na siya, lumapit ako. Sabi ko, Kuya Will, nakalimutan mo na ako, no? Alam mo sabi sa akin? Ano. Gusto mo isigaw ko rito yung pangalan mo? Doon paggagawa na. Gusto mo sumigaw ako ng Dennis Antenor Jr. rito? Huwag na, ikaw naman, oh. Joke lang yun. Pinagbibintangan mo ako, nakalimutan kita. Gusto mo isigaw ko rito yung pangalan mo? Ayan. Alam mo naman si Kuya Will, ang hina ng boses nun. Oo naman, hindi niya kailangan ng isa sa sobrang hina kailangan niya ng microphone. May kailangan ng microphone. Alam mo, nung hiningi ko, Anong hiningi mo? ticket. Ticket na. Hindi nyo alam yan? Alam nyo ba yan? Oo, yung ticket! Ticket! Humingi ako ng para ticket. manalo. Oo, Alam para ko yan. manalo. Ano ka ba? Sino magbibigay sa ticket? Siya rin. Alamin na natin ang weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Gusto mo? Ticket? Okay na ako. Magiging texter na lang ako siguro. Weather report ni Daryl Justin. Ay, magandang umaga sa mga may ticket. Sa mga may ticket. Baka bumiyahe kasi sila ngayon. Payday weekend na naman. Tayo pa ay makakaranas ng maganda, maaliwalas at take note. Malamig na lagay ng panahon dahil umiiral po at malakas po ang surge ngayon. At posibleng ito na po ang huling surge ng Northeast Monsoon o Amihan na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Magdadala po ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pag-ambon lamang at syempre ang mababang air temperatures na kadalasan umaabot pa po sa around 10 to 12 degrees Celsius sa may Baguio area sa mga mountainous areas at around 19 to 21 degrees naman sa Metro Manila. Habang yung binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay humina at sana naman po itong ganap na tropical depression. Huling namataan sa layong 1,385 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Linawin lang po natin na nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Over the weekend or over Friday and Saturday, inaasahan na patuloy pong hihina ang nasabing tropical depression at maaring malusaw na lamang ito pagsapit ng Sabado o Linggo. Sa susunod na 3 araw makakaranas ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Manila pala makakaranas bukas po na magkahalong init at ulan na may katamtam, may mga mahihinang pag-ulan at mahihina lamang po mga paghulog at pagkidlat. Dulot po yan ng amihan at saka localized thunderstorms. Pero sa Sabado at Linggo, asahan ng maganda at maaliwalas na panahon. Mababa lamang ang tsansa ng pag-ulan. Maglalaro ang temperatura, lalo na bukas. Abangan sa Metro Manila, maaaring pumalo sa lowest po na 20 degrees. At ang highest naman, maaaring mangyari Sabado o Linggo sa 32 degrees Celsius. Epekto pa rin po yan ng Northeast Monsoon. Sa Metro Cebu at Metro Davao, magkahalong init at ulan na may mga isolated thunderstorms pa rin po over the next 3 days. Maglalaro ang temperatura sa Cebu sa 25 to 30 degrees Celsius dahil umiiral din po ang amihan at sa Metro Davao naman bagamat may trough pa ng ilang bagyo na nasa labas ng para inaasahang papalayo na ito at magiging gradually improving na weather conditions sa 24 hanggang 31 degrees Celsius. So safe to say sa mga nagbabalak ngayon, pwede nyo ituloy ang mga outdoor activities sa ganaps ninyo by the weekend dahil fair and good weather tayo. Yung ngayong lalakarin weekend. na lang, wag na kayong naggagasolina. Tama! Para wala ng traffic. Ay, ang EDSA kagabi hindi traffic ha. Sa In totoo fairness, lang. ha? Totoo lang. Ako rin, napapunta ako ng wake ni boss. Talagang walang traffic. O, diba? Ayaw na nagsisilabas ng mga kababayan natin. Kung meron man konting build-up, tsaka kadalasan yung build-up yung may mga stoplight na doon sa mga, kung magsa-service road ka ng EDSA, yun lang yung may traffic. Pero the rest, Wala. Ayaw na nilang magsilabas. Takot na kayo dahil tumaas nga pala ulit yung presyo. Pahingi nga ako ng update ng mga 4-day work week ng mga Metro Manila cities. Ay, LGUs. Oo. Dahil, di ba may suggestion itong si Attorney Romy Mac? Ay, oo, Na suggestion ako. di ba tatlong syudad sa loob ng Metro Manila ng sabay-sabay,
para lumuwag talaga yung EDSA. Yes. O yung lumuwag talaga yung mga kalsada. Mas maganda coordinated. Di ba? Para may schedule sila. Oo, para maganda at tsaka sabi niya, di ba, parang gawin natin at least for a month, tapos tigan natin what happens after. Oo. Tas Palagay doon ko after a mag-evaluate. week, 2 weeks, makikita mo na yun eh. I Yung think so. outcome eh, no? Ngayon pa nga lang, sabi ko nga, di ba, luwag ng EDSA kagabi lang eh. Hindi ko pa alam na may bakar kasi kagabi lang ako bumiyay pa EDSA. Oo, di ba? medyo maluwag. Napansin ko, lalo na yung, ano ba ngayon? Webes. Ngayon ba yung last day nung pag-adjust ng gasolina? Tuesday, Yes, Wednesday, last day Thursday. ngayon. Tama, no? Oo. So yan na yon. Oo. Pero pagdating ng Tuesday, May- meron na naman. At may ibang nagsasabi, ang diesel, maaring pumalo na ng 100 pesos per liter. Ay, yung iba nasa 80-90. 100? Yung iba daw base sa magiging trading. Hindi pa Alam mo, natin sure. merong Oo. isa pong nangyayari ngayon. Kung mapapansin Okay. po ninyo, yung iba, nagiiwan ng sasakyan sa mga mall. Tapos nag-MRT na. Yan daw ang Tama. nangyayari ngayon. Kasi magkano ba ang overnight parking sa mga mall? 50 pesos, 40 pesos, ano na yun eh. Flat rate na yun eh. Flat rate yun. Kesa oo. mag-1 litro ka pa o kalahati. Overnight. yung Tapos iba- wala ka pang traffic pagka MRT Oo. ka. Yung iba, overnight, 150, 200. Tapos idadagdag mo lang siguro yung 50 pesos na flat rate mo. Kumpara mo sa ipapagas mo, yung 250 mo, hindi naabuti na halos 5 litro. Wala na halos na yan eh. Oo. Yung lugi ka pa. O siya. Doon na kayo tumira sa loob ng sasakyan para hindi... Sa parking. Joke lang. Joke lang. Ganon. Joke lang. Okay, sige. Sa ating sunrise, bukod sa pagtilak po ng manok, gumising ko, natulog po kanina si Papa Jackson alas 6:07 ng umaga. At asahan pong gigising si Papa Jackson? Ay, ganyan ba gumising si Papa Jackson? Gutom na yung mga aso niya. Yung aso. Oo. Alas 6 po yan, mamayang gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. At speaking of Papa Jackson, pare, malapit na. Yan na. Malapit na. Wala na tayong magagawa dyan. Talagang wala na tayong magagawa Eh, dyan. may countdown. Talagang nakaplano na yan. Ha? 25 days to go. Nakalatag na. Ang love discussions and reaction. voice that's burning. Para mas maintindihan po ninyo kung ano yung sinasabi namin ni Daryl, pakinggan nyo to. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on. LDR, love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live Yan na. via satellite. Yun. 9 o'clock yan ang gabi, ha? Okay, teka muna. Total, nag-remind na kami ni Daryl Justin tungkol dyan sa LDR na yan na mangyayari dito sa DWIZ, Aliw Channel 23 at DWIZ News FM sa mga regional stations natin. Ito pa, isa pang reminder para sa mga kababayan natin. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Tandaan nyo ha, yung kanilang Yakap package ha, yung Yakap package. Pagpunta nyo dyan sa website nila ha. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Oy, 33 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. That time. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon tanggap tayo ng isang report.
PCSO nagsagawa ng medical dental mission sa Pila, Laguna. Narito ang report mula kay Angelo Bainio. Nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Pila, Laguna sa pangunguna ng PCSO Medical Services Department katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pila at Rural Health Unit. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang medical consultation, electrocardiogram, tooth extraction at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Karamihan sa mga nakinabang sa programa ay mga senior citizen, bata, persons with disabilities at iba pang residenteng may karamdaman. Ayon sa PCSO, bahagi ang aktibidad ng patuloy nitong layunin na mapalawak ang access ng mga Pilipino sa libreng serbisyong medikal. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Oy, we're saying hi, yan. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nakafollow na mga empleyado po ng PCSO sa DWIZ. At speaking of, PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong ang pinag-uusapan. Hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Ronda Pilipinas! Hindi uurong sa pagtulong. Alam niyo ba kung kanino galing yung linyang yan? Kay GM yan. GM Robles. Mel Robles. Galing, di ba? Galing talaga ng mamang yan. Sa susunod na makikita ko yan, tandaan mo to, pag nakita ko yan si GM Robles, ng PCSO, magmamano ako. Oh, yeah. GM. Ninong! Ninong! Nakikinig sa atin yan. Ninong! Galing, ulit. Hindi uurong sa pagtulong. Ganda! Diba? Advertising man na advertising man. Galing! Talaga, Ninong, alam na, birthday ko next week. Sabay ganun. Oy, teka muna, pag-usapan ho natin itong nangyayari araw-araw na medyo nakaka-depress at nakaka-stress, Itong oil price hike, Yung tingnan natin, dahil na pag-usapan, ang gagawin yata, itong mga, mag-uumpisa ngayong araw na to sa mga tricycle driver, hindi ba? Tricycle driver, tapos nakauma na rin, o nakaporma na din para sa mga jeepney drivers. Ang alam ko, 5,000 sa jeepney drivers sa traditional. Doon naman sa Egypt ay 10,000. Yan ang pagkakaalam ko dyan. Oo. Tapos, doon sa mga tricycle driver, ang pagkakaalam ko, hindi nadadaan talaga ng politiko yan. Ay, ba't ko ba sinabi yun? Wag na, hindi na kailangan. Okay. Diretso na po sa mga tricycle driver yung pagtulong o yung ayuda, para sa mga yan kailangan ang alam kong requirement yata ng DSWD diyan, napaka-simple, kailangan lang yata, hindi kailangan ng mga dokumento, ang kailangan ho ninyo ay parang yung driver's license lang ninyo, yung mga tricycle driver. Paki-confirm mo nga yan, Iha, para may announce natin, matulungan natin ang DSWD. Okay, nasa linya po natin ang presidente po ng Laban TNVS. Tanong natin kung kasama sila sa tutulungan. Nasa linya po natin, ito, kaibigan na natin ito at suki na si Mr. June De Leon. June, magandang araw sa iyo, pare. Magandang araw po, Sir Dennis, at magandang araw po sa mga taga-subaybay. June, yung last na pinag-usapan natin, bago natin puntahan, yung issue doon sa subsidy ng para sa gasolina, yung bang cancellation fee, yung last na napag-usapan natin, kumusta na yon? Cancellation fee. O yung problema do sa mga nagka-cancel, tapos parang yun yung problema natin, yung pinag-usapan natin nung last. Opo, wala naman pong nabalitaan na nagkaroon ng show-cause order after noon. No? Ano ba yan? Dahil- Okay. Wow. Hindi nga maganda ugaga sa pag-check ng mga provisional authority, paging CPC, yung mga mga Oo abogado nga. doon, mag-show cause order pa, sayang oras. Kasi nga, parang ang issue yata, nagbubuk yung mga kababayan natin sa mga iski-iskinita na hindi pwedeng puntahan ng TNVS, paring June.
Tama po yun, Oo. pero sinisikap po ng ating mga kasamahan na TNVS driver na kung saan talaga sila pick-up location ay pupuntahan po nila kahit na masikip yan. Oo, saka ano, iba na talaga ang buhay ngayon, parang Jun, kailangan na talaga natin maghanap buhay ng todo, ano? Oo, dahil Oo. ngayon sa taas ng gasolina ngayon at Oo. crudo, alos nagdagdag ng 2 hanggang 4 na oras ang ating mga kasama na driver para lang kumita ng maayos at tingnan mo sapat nga sa pamilya. Oh, okay, Jun, parang ganito ha. May naririnig ako na fuel subsidy para sa mga tricycle, sa mga jeep, sa mga bus, sa mga van. Kasama dyan yung mga, actually kasama dyan yung mga angkas-angkas sa mga to move it. Parang ang TNVS hindi ko naririnig. Ako nga rin po, hindi ko rin naririnig eh. Hindi ko- Wala ba kayong panawagan na kayo'y nangangailangan ng tulong din, Jun? Hindi, Sir Dennis, nung mga nakaraang may ganitong fuel subsidy, merong iilan tayong report na nakatanggap ang mga ibang TNVS driver na kasama natin. Oo. Pero ito yung may mga CPC lang. At alam mo, halos 65,000 kasi ang supply cap ng common supply cap ng TNVS. At inaasahan natin, syempre, 65,000 makatanggap sana. No? Lahat ba yan At, Metro Manila? Nationwide? Ano po yun? Dito lang po sa Metro Manila lang po yun, Sir Dennis. Dami. Oo. Oho. Pero hindi natin alam kung ilan ang bumabiyahe ngayon, ang active ngayon na TNVS, no? Kasi may mga na-dismiss dyan, may mga expired yung mga CPC, hindi ko alam kung naka-renew. So matotal, pag wala ka sa lista ng LTFRB, hindi ka makakatanggap. Pero naman lahat ng drivers kahit may provisional authority lang 'yan. Kaya sana ang panawagan natin huwag nang pumili ng meron lang CPC, pati may PA at case number na tinutuloy naman ng mga kanilang dokumento sa LTFRB. Malaking bagay 'yan kung meron man subsidy sa mga TNVS pero wala pa nga tayo naririnig tungkol diyan. Ano ba gusto nyo? Fuel subsidy o yung pag-alis ng excise tax or ng VAT? Malaking tulong po yung pag-alis ng excise tax. Oo. At VAT, ito po, pang mahabang long-term solution po ito para sa mga motorista. Hindi lang po public utility vehicle ang makikinabang dito, kung hindi yung mga merong mga gumagamit ng krudo at gasolina dito sa ating bansa. Ano ba panawagan ng Laban TNVS sa pag-alis ng excise tax o pagbawas o pagtanggal ng VAT? Ito ba'y gaano kahaba ang panawagan ninyo? 1 buwan, 2 buwan? Paano ba? Depende po yan, Sir Dennis, pero kung mawawala man talaga ito, ito Malaking pabor lang naman ito sa mga fuel company kasi hindi naman alam naman natin na hindi naman yung iba hindi nagbibigay ng resibo at hindi rin napupunta sa ating gobyerno yung tunay na nasisingil ng mga gasolinahan galing sa mga motorista. Oo, pero hindi po pwede yung walang resibo, paring June, ano? Oo, talagang ganun yata ang mga gasolinahan ngayon. Manghihingi ka pa ng resibo bago ka bigyan eh. Subukan nyo pong maggasolina at tatanungin ka kung may resibo po ba o wala. Nako. Yan ho talaga yung tunay na nangyayari. Pero sa mga kasamahan natin ng mga TNVS drivers, Sir Dennis, talagang karamihan po dito ay nag-surrender na ng yung mga drivers, nag-surrender ng mga sasakyan sa ngayon. Nako. Dahil mauuwi talaga, papagod lang daw sila at magtatrabaho muna sila sa iba, maghahanap buhay muna sila ng iba. Pag ayos na ang sitwasyon, saka sila babalik sa mga sasakyan. Pero kawawa naman yung mga operators na maiiwan kasi magbabayad ng mga monthly amortization yan. Actually, it's more than the operators. It's the mananakay itself, paring June, ang mawawalan ng access. Sa totoo lang, pagka tumigil kayo, di ba? Totoo po yun. Meron talagang tatamaan ng mga suki at mananakay ng TNVS. Kaya lang, wala po tayong magawa talaga ngayon dahil kahit pilitin natin, mauuwi sa pagkalugi dahil ang taas po ng gasolina at diesel. Ito nga, nananawagan tayo sa ating gobyerno, kahit walang fuel subsidy sa amin, kung talagang, kung i-regulate nila yung mga commissions
ng transport network company kasi 25 to 30% yung ibang transport network company. Eh kung magiging 10% lang ito, baka sakaling ma-cover nito yung pagtaas ng gasolina. Teka muna, parin June, nakalimutan ko. Kumusta na yung issue ng yung pag-shoulder ng student at saka senior citizen discount? Sa inyo pa rin ba yun o doon sa operator na? Isa po yan. Nagwagi po ang transport network company dito. Nung hearing po sa Senado noon kay Senator Raffy Tulfo, sabi nung dating chairman Guadis, nakalagay bago bigyan ng accreditation ng mga transport network company na sila dapat ang mag-shoulder ng mandatory discount. After ng December, nag-iba na ang ihip ng hangin. Sabi pa ni Senator Raffy Tulfo, dapat i-refund. Nag-iba ang ihip ng hangin. Pina-shoulder pa rin sa mga drivers at may-ari ng sasakyan. Nako, dapat tawagan natin si Senator Raffy Tulfo. Kung ano na Kaya nangyari nga sa po, mga nakakalungkot. sinabi niya. Mukhang hindi kinampihan yung mga drivers Naku po, dito napakalungkot. sa desisyon nila. Naku po, teka muna. Ito, last question ko na ito, paring June. Kapag si Secretary Banoy naman, ang DOTR ay nakikinig at LTFRB, pagka tinanong kayo, dyan ba sa TNVS, kapag gusto ninyo ng fuel subsidy, magkano ba ang gusto ninyo na fuel subsidy na sasapat sa isang TNVS rider at saka sa isang yung kanyang trabaho as a driver? Sir Dennis, kulang-kulang 200 ang nawawala ngayon sa mga drivers natin Naku, sa gasolina. Okay. Ayan mga gumagamit ng gasolina. Kulang-kulang 500 piso naman, more or less, 500 pesos sa gumagamit ng diesel. Yun. So, Yan po, araw-araw po yan. Yan ang nawawala. ay araw-araw. Opo, Okay. Kung araw-araw po 500, yan. di Ngayon, isang linggo, 2.5, ganon. 500. totoo ho yun. Kung 500 ang nawawala Wow. sa kanila araw-araw, sa 5 araw, 2.5. Wow, laki rin pala, no? Malaki po, malaki po. Magkano ba ang sinasabi nilang fuel subsidy? Sa jeep yata, it's 5,000. Sa traditional, dito naman sa modernized jeep ay 10,000. May discrimination pa. Oo. Parehas. Oo nga, alam mo, Kakalungkot na. alam mo, totoo yan. Oo nga, no? Parehas naman silang, oo nga, no? Totoo yun. Bakit nga naman may discrimination pa? Parehas naman silang nasa kalye. Tama yung punto mo na yun, paring Jun, ha? Ay nako. Kaya nakakalungkot po, no? Hindi ko alam kung paano mag-isip ang ating gobyerno ngayon. Okay. Okay, paring Jun, maraming salamat sa oras na binigay mo sa DWIZ, ha? Maraming salamat, Sir Dennis, sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Presidente po ng laban na TNVS, si Mr. Jun De Leon. Ronda Pilipinas! May tanong ako sa inyo, dun sa mga magluluto, ano nang oras na ba? Mag-alas 11 na. Magluluto na yung mga nanay, yung mga SME ng tahanan, mga SME, ha? Mabilis ba ang maubos ang LPG mo, SME? Bulok-bulok ba at walang tatak ang tangke mo, SME? Nako, maging alisto, ha? Baka dinadaya ka na at napakadelikado niyan, ha? Kung naghahanap ka ng LPG na tested and proven, ang kalidad, tama ang timbang at available pa nationwide, ay nako, dito ka na sa Regasco. Meron silang mahigit 400 na showrooms at higit 2,000 dealers nationwide, ha? Sa buong Pilipinas yan. Kaya ano pang inaantay mo? Hanapin mo na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan nyo, para sigurado, Regasco. Para siguradong iwas sunog, narito ang ilang siguradong tips sa pagbili ng LPG. Piliin ang tamang supplier. Bumili lamang sa lisensyadong supplier ng LPG. Sila ay merong dapat na License to Operate o LTO mula sa Department of Energy or DOE. Sigurado safe ka. Kung alam mo ito, isang Fire Prevention Month reminder hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino. Ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Oy, Pilipinas, ang ating oras. 9 na minuto bago mag 11 ng morning.
Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, kailan ba? Ilang araw na lang birthday ko pare. Kailangan ko ng grazing table. Ha? Ay baka kayo kailangan nyo ng grazing table ha? Spectacular party spread. MC, ha? MC Grazing Table offers curated tables that are edible masterpieces. Napaka-social talaga ng ano. Give your guests an unforgettable feast of flavor. Ha? Find MC Grazing Table on Facebook or Viber. Ha? Ang MC Grazing Table po ang aming nakasama nung contract signing nila Benji Paras. Benji Paras, Ronnie Magsanok. At saka ni Papa Jack, ha? At saka ni Chico Loco, ha? At saka ni Miss Tony Rose Gaide. Ang nakasama naming grazing table ay MC Grazing Table, ha? Facebook or Viber 0960-844-8546. Ronda Pilipinas. 4 na swimming records binasag ni Filipina-British athlete Hannah White sa Under-13 Fobicia Games. Alamin natin sports. Sports balita mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. 4 na swimming records ang winasak ng batang atleta na si Hannah White sa ginanap na Under-13 Federation of British International Schools in Asia Games sa Thailand. Kinatawa ni Hannah ang ABC International School Ho Chi Minh City kung saan ipinakita niya ang galing hindi lamang sa swimming kundi pati sa athletics, football at basketball. Ang Fobicia Games ay isang prestihiyosong kompetisyon na nilalahukan ng mahigit 100 British International Schools sa buong Asia at itinuturing na isa sa pinakamahigpit na youth sporting events sa rehiyon. Sa torneo, nakapag-uwi si Hannah ng kabuang 12 medalya, kabilang ang 4 na record-breaking performance sa swimming. Si Hannah ay kapatid ni na Ruben White at Heather White na kapwa-miyembro ng Philippine National Swimming Team. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Zanjo Marudo, masaya sa nalalapit na kasal ng ex. Bakit naman? Ba't siya kinuha niyo ng opinion? Pambira talaga ito mga showbiz na to. Zanjo Marudo, masaya sa nalalapit na kasal ng ex na si Bea Alonzo. Ano kayo sinabi? Alamin natin report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, buo ang suporta ng aktor na si Zanjo Marudo sa nakatakdang pagpapakasal ng dating kasintahan na si Bea Alonzo. Sa isang ambush interview sa media conference ang serye na The Silent Noise, napatanong muli ang aktor kung totoo ba nang tanungin siya tungkol sa balitang kasal. Biro pa ni Zanjo, wala siyang natanggap na imbitasyon ngunit sinabi rin niyang masaya siya para sa aktres. Nabatid na naging magkarelasyon sina Bea at Zanjo noong early 2010 at tumagal ng halos 5 taon ngunit naghiwalay noong 2016. Una rito, lumabas ang balita na katakdang magpakasal si Bea sa kanyang fiancé na si Vincent Co matapos ilabas ang kanilang marriage bond sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Baco, Manila. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impila may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayong magpaalam, tayo munang bumasa ng isa sa mga messages po ni Boss D. Edgar Cabangon. Ito po yung mensahe niya. Ito, pinorward din sa atin po ito. Ha? There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, think God, thank God. Mensahe po mula sa aming boss, si Boss D. Edgar Cabangon.
At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.